Tayong mga Pilipino, napakayaman natin sa mga debosyon at mga gawaing banal. Subalit kulang na kulang tayo sa pagkakawang gawa at malasakit sa ating kapwa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya nasa bahay. Nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya't halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang tagapagturo ng kautusan na nag-isip ng ganito, bakit siya nagsasalita ng ganoon? Nilalapastangan niya ang Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makakapagpatawad ng kasalanan? Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya agad, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinapatawad na ang mga kasalanan mo? O ang sabihin, tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa paralitiko, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na." Tumayo nga ang paralitiko habang nakatingin ang lahat. Kaagad niyang binuhat ang kanyang higaan at umalis. Kaya ang lahat ng naroroon ay namangha. Sila'y nagpuri sa Diyos at sinabi nila, "Kailan may hindi pa kami nakakita ng ganito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay charity. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito ang pagdadala ng 4 na magkakaibigan sa kanilang kaibigan na paralitiko. Narinig din natin ang creativity, ang resourcefulness, yung pagiging maparaan ng mga magkakaibigang ito para lamang mailapit nila ang kanilang kaibigan kay Jesus upang hilinging pagalingin. Sila hindi pinanghinaan ng loob, bagamat sila'y hindi makapasok dahil sa dami ng tao, sila'y naging marunong at mapamaraan. Mga kapatid, napakahalaga po ng itinuturo sa atin at actually napakayaman ng mga refleksyon na pwede nating pagnilayan sa gospel na ito. But first, let us focus on the 4 friends, yung 4 na magkakaibigan. I think napakahalaga ng itinuturo nila na bilang mga kaibigan, hindi sila masaya na hanggang doon na lang ang kanilang kaibigan na habang buhay na lamang na paralitiko. It is all about charity. Yung kanilang kagustuhan na mapabuti ang kanilang kaibigan. Kaya gagawin nila ang lahat. At ang nakikita nilang solusyon, ang nakikita nilang daan o pamamaraan para gumaling ay ang pananampalataya nila kay Jesus. Kaya't ginawa nila ang lahat para ang kaibigang ito na paralitiko ay mailapit kay Jesus. This is charity. Mga kapatid, merong isang obispo nagsabi na we Filipinos, we are very rich in piety, but we are lacking and very poor in charity. Napakayaman natin sa mga debosyon, sa mga gawaing banal at nagpapabanal.
We have so many devotions. Debosyon sa Nazareno, debosyon sa Santo Niño, debosyon sa ating mahal na ina, debosyon sa Santo Entierro. Ang dami nating mga devotions. We pray the Rosary, we pray the Stations of the Cross. Lahat ng ito ay magaganda. Lahat ng ito ay nakakatulong sa atin spiritually because they are reflections about the life of Jesus Himself. Pero sa kabila ng yaman natin sa mga debosyon at gawang banal, mga kapatid, kulang na kulang tayo sa kawang gawa at sa pagmamalasakit sa kapwa. Magandang ipagdasal natin ang kapwa, pero hindi sapat na dasal lang. Kung tayo ay may kakayanan na gumawa ng kabutihan maliban sa pagdadasal sa kanila, kung tayo may kakayanang mag-extend ng tulong, napakahalaga yung tinatawag nating act of charity. Kaya nga mga kapatid, tingnan natin, gaano na ba tayo ka-charitable sa puntong ito ng ating buhay? Makikita po natin yan dito sa 4 na magkakaibigan sa ating gospel, na hindi sapat na pinagdarasal lang nila, na pinalalakas ang loob. Mayroon silang ginawa. Binuhat ang kaibigan at dinala papalapit kay Jesus. Sa kabila ng mga hadlang, sila'y gumawa ng paraan para siguradong mapapansin at makakalapit kay Jesus ang kanilang kaibigan. I think this is the greatest charity. Ang ilapit ang kapwa, ilapit ang kaibigan sa Diyos upang magtamo ng kagalingan. Kaya nga mga kapatid, isang napakagandang halimbawa ang itinuturo sa atin ng 4 na magkakaibigang ito. At kung ating palalawigin ang ating pagninilay dito, hindi lamang po ito tumutukoy sa charity o sa pagkakawang gawa at malasakit sa kapwa-tao. Pwede rin itong pagmamalasakit at pagkakawang gawa natin sa ating bayan, sa ating sambayanan. Tayo, ang Pilipinas, ay Kristiyanong bansa. Pero bakit talamak ang korupsyon sa lipunan? Bakit talamak ang pang-aabuso? Dahil maraming Kristiyano ay wala namang ginagawa. Puro debosyon, puro gawang banal at nagpapabanal, pero kulang na kulang sa malasakit, kulang na kulang sa pagmamahal sa bayan na regalo ng Diyos. Doon tayo nagkukulang. Mga Kristiyano tayo, mga Katoliko tayo, pero kinukonsinti natin ang mga korap na politiko. Pinahihintulutan natin ang panluloko at pang-aabuso ng mga leader natin, ang pananamantala sa atin ng mga namumuno sa atin. Ibig sabihin, kulang tayo sa ating pastoral charity, kulang na kulang tayo sa pagmamahal sa ating bayan, sa ating kapwa, sa kinabukasan ng ating mga anak, mga apo. Kulang na kulang. Ito yung sinasabi siguro ni San Pablo na faith without action is dead. Yung faith, yan yung mga debosyon natin. Yan yung mga gawang banal natin. Yan yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Pero without action, lahat ng ito, walang buhay, walang kwenta, walang saysay. Dahil yung action ay yung ating pagmamahal, yung ating charity, yung ating kawang gawa, at malasakit sa kapwa, malasakit sa bayan, malasakit sa lahat. For the common good. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga that we are doing something. Huwag tayong makontento na wala tayong ginagawa, go with the flow. Kaya mabilis na kumakalat ang kasamaan sa mundo because there are many good people like you na mabubuting tao naman pero walang ginagawa. Itong 4 na magkakaibigan, hindi sila nakontento na wala silang gawin. They have to do something. At ginawa nila ang lahat para yung kanilang kaibigan mailapit kay Jesus at pagalingin ni Jesus. At makita natin ang kwento. Si Jesus, hindi ipinagkait ang kagalingan sa lalaking ito. Una, pinatawad niya ang kanyang makasalanan. Pangalawa, siya pinatayo at pinauwi sa kanilang tahanan, bit-bit ang kanyang higaan. Yun ang gusto ng Diyos sa atin, na tayong lahat ay
magsisi sa ating mga kasalanan, tumayo. Ibig sabihin, maging mapanindigan sa buhay. Ibig sabihin, meron ng lakas, no? Yung pagtayo na yon ay pagtutuwid ng pamumuhay, pagsisimulang muli, at paglakad pa uwi, no? Ibig sabihin, ibinabalik ni Jesus ang orihinal nating kalalagayan. Gusto tayong iligtas, gusto tayong tubusin ni Jesus, baguhin ni Jesus. Kaya nga, mga kapatid, kung walang nag-effort, kung walang nagmalasakit, kung walang nagsikap, hindi ito magiging posible na makalapit kay Jesus ang lalaking ito. Tayong lahat ay inaanyayahan din, mga kapatid, na tularan ang magkakaibigang ito, na magmalasakit, dumamay at gumawa ng mabuti sa kapwa. Higit sa lahat, magmalasakit, dumamay, gumawa ng mabuti para sa kabutihan ng lahat, para sa ating bansa, para sa ating sama-sama at pangkalahatang kaunlaran. Sama-sama nating lalabanan ang mga kasalanan na nagiging sanhi ng ating paralysis. Yung paralysis ng ating lipunan, paralysis sa ating buhay, na nagnanakaw sa atin ng tunay na kasiyahan, ng tunay na kahulugan, at ng tunay na diwa ng pag-unlad, na nakaugat sa katarungan, katotohanan, at pagmamahal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, punuin mo kami at puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Bigyan mo kami ng kagalingan at tulungan mo kaming manatili sa iyo. Nawa ang aming pananampalataya ay maging ganap na pag-ibig sa iyo at sa aming kapwa. Dumadamay, nagmamalasakit at nagkakawang gawa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ang makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Inaanyayahan ko kayo na makibahagi sa isang natatanging pilgrimage sa Eastern Europe bilang bahagi ng Jubilee of Hope. Isang pagkakataon po ito upang mapalalim ang ating pananampalataya, mas lalo pang mapalapit sa Diyos at maranasan ang mayamang kultura at espiritualidad ng mga bansang ito. Ang mga tampok na lugar na atin pong bibisitahin, unay ang Sanctuary of the Divine Mercy at Shrine of St. John Paul II sa Poland. Tuklasin natin ang kahulugan ng awa ng Diyos sa pamamagitan ng pagdalaw sa mga lugar na ito kung saan isinilang at naglingkod ang Santo Papa ng awa si St. John Paul II. Pangalawa, ang debosyon sa Infant Jesus of Prague o Santo Niño de Prague na matatagpuan sa Czech Republic. Palalimin natin ang pananampalataya sa pamamagitan ng debosyon sa banal na sanggol na si Jesus, na kilala sa pagpapagaling at pagbibigay ng mga biyaya. Ikatlo, yung Marian devotion sa Medjugorje sa Bosnia and Herzegovina. Damhin po natin dito yung kapayapaan at mga mensahe ng mahal na Birheng Maria sa lugar na ito ng debosyon at mga himala. At marami pang mga simbahan at santuaryo sa Austria, Czech Republic, Slovenia, Croatia at Bosnia and Herzegovina. Bisitahin ang mga makasaysayang simbahan at santuaryo na puno ng kagandahan, sining at espiritual na kahulugan. Bakit nga ba dapat mong sumama? Dahil una, ito'y isang bihirang pagkakataon upang mas lalong mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay. Makasama ang iba pang mga mananampalataya ang nagnanais na lumago sa kanilang espiritual na buhay. Siyempre, ikatlo, tuklasin ang mayamang kasaysayan, kultura at pananampalataya ng mga lugar na ating bibisitahin. At para po sa mga interesadong sumama, agad na makipag-ugnayan po sa 0917-5860141 o 0917-823-8461.
Huwag po nating palampasin ang natatanging pagkakataong ito upang maranasan ang biyaya at inspirasyon ng Jubilee of Hope. Halina po at maglakbay, magdasal at magdiwang ng pananampalataya natin sa Diyos.